Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. Masakit pa, medyo ano pa rin yung mata natin. Ayan, medyo namumula pa rin. Nakamot ko kasi. Kaya po tayo nakasalamin. So, ngayon po, dito po sa ating vlog na ito, ang atin pong re-reactionan ay ang patungkol po sa balita na kung saan etong si Sara Duterte ay nagbigay po ng Christmas message na para sa akin, wala na namang kwente. Ano, talagang alam nyo si Sara Duterte, ewan ko, sino ba ang advisor nito? Sino ba ang mga gumagawa ng speech nito? Sino ba ang kumbaga kasama nito na naglililok? Napakalalim. Nagano na lang, nagsusulat ng kanyang mga speech o nagbibigay sa kanya ng ideya kung ano ang ide-deliver niya sa harapan ng napakaraming tao. Para sa akin po kasi, pag ikaw ay isang halal ng taong bayan, lalo na at napakataas ng iyong katungkulan, ikalawa ka sa pinakamataas sa bansang Pilipinas, sa gobyerno, tapos ganito ang mga pinagsasabi mo, basura, nagsasalita ka ng mga walang kwentang bagay, yung mga sinasabi mo para kang dumudura, para kang walang dating. Alam niyo yung walang dating? Para kang maingay lang, dakdak ka lang ng dakdak, salita ka lang ng salita, pero yung sinasabi mo walang laman. Hindi galing dito, hindi galing dito. Parang galing dito eh. ah, Parang galing sa tumbong eh. Yung sinasabi ni Sara Duterte. Alam niyo po kung bakit ko nasabi? Naku, panoorin po muna natin 'tong balita. Wala mang direktang pahayag sa mga impeachment complaint laban sa kanya, malaman ang naging Christmas message ni Vice President Sara Duterte sa mga taga-Ifugao. Taliwas sa diwa ng Kapaskuhan, hindi raw siya magpapatawad. Nakatutok si Marisol Abduraman. Do'n pa lang sa sinabi na hindi siya magpapatawad, 'di ba? Anong klase kang vice presidente, 'di ba nga, si PBBM nga, kahit na katakot-takot ang iyong mga pinagsasabi, kahit na napaka sama ng mga tinuran mo kay PBBM, andiyan pa rin siya. 'Di ba sabi nga, never say never at ayaw nga niya na ipa-impeach si VP Sara. Sa gitna ng mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at sa mainit na alitan sa pagitan ng Bise at Administrasyong Marcos dahil sa sinasabi niyang panggigipit daw sa kanya, nag-ikot si VP Sara sa iba't ibang lugar sa bansa bilang bahagi ng anibersaryo ng OVP. Sa Ifugao, nagbigay ng mensahe ang Bise tungkol sa diwa ng Pasko. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan, at pagbibigay. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Ayan na yun. Sinabi mo pa yung diwa ng Pasko tapos hindi ka rin naman pala magpapatawad. Di sana hindi mo na lang sinabi. 'Di ba? Parang ginagago mo yung mga tao na nanonood sa iyong pagsasalita na tinuturuan mo kung ano ang diwa ng Kapaskuhan, pero ikaw mismo na nagsasalita kung ano ang diwa ng Kapaskuhan, hindi mo pala kayang magpatawad. Hindi mo pala kayang gawin kung ano ang diwa ng Kapaskuhan. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Hindi, wag mo nang sabihin. Hindi naman obligasyon ng Vice Presidente na ipagkalat kung ano ang diwa ng Kapaskuhan. Ang trabaho ng Vice Presidente, unang-una, ay ang maging tapat sa taong bayan. Alam mo, BP Sara, mas okay pa kung sinabi mo diyan kung sino si Mary Grace Piato. Kung bakit mo siya binigyan ng pera. Mas okay pa kung pinaliwanag mo bakit ganon kamahal ang safe house
na inuupahan ng DepEd, 11 days, 1 million. Meron pang 4 days, 1 million. At kung saan nilustay ang 125 million noong 2022 na inubos mo lang din in 11 days. Mas okay pa yun eh, kung yun ang sinabi mo. Kasi kaming mga Pilipino, bata pa lang kami, tinuturo na sa eskwelahan kung ano ang diwa ng Kapaskuhan. Pero mukhang ikaw, hindi ka natuto kung ano ang dapat mong gawin kapag ikaw ay naging public servant. Accountability at transparency. Parang wala ka nun. Mukhang nagmana ka sa tatay mo. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Walang direktang tinukoy ang bise pero sabi niya, Ayan ang sabi niya. Pero ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Ako, ganun din ako eh. Mapagtanim ako ng galit. Kaya nga, hindi ko sinasabi dito, yung mga kabaitan. Kasi walang iya po ako. Walang iya ako. Hindi ako mabait. Hindi ako plastic. Hindi ko kayo tuturuan dito ng diwa ng Kapaskuhan. Kung ano ang kailangan nyong gawin kapag andyan na ang Pasko. Maging mabait, maging mapagbigay. Hindi ko po kayo tuturuan yan. Dahil kahit sa akin, sa sarili ko, hindi ko yun ina-apply. Marami akong kagalit na hanggang ngayon hindi ko po binabati. Ilang Pasko na ang nagdaan. Simula nung bata pa ako. As in, bata pa ako. Wala pa akong asawa, wala pa akong anak, wala pa akong pamilya. Binata pa ako. High school. May mga nakaaway na ako hanggang ngayon. Hindi po ako nakikipagbati. Hindi ko sila pinapansin. Nagtanim ako ng galit. At hanggang mamatay ako, babaunin ko yung galit ko sa mga tao na yun. Pero patuloy akong nabubuhay. Wala naman silang nagagawa sa akin. Hindi naman ako naaapektuhan ng kanilang mga buhay. Hindi ko rin naman sila naapektuhan. Kaya ako, patuloy lang sa aking buhay. Hindi katulad nitong si BP Sara na puro kaplastikan ang ginagawa sa gobyerno. Piruin mo, vice-presidente ka. Sasabihin mo kung ano ang diwa ng Kapaskuhan. Tapos sabay mo sasabihin na ikaw mismo ay hindi magpapatawad. Para saan pa binanggit mo yung diwa ng Kapaskuhan kung ikaw mismo pala hindi mo naman yun sinusunod? Diba ako nagse-celebrate ako ng Pasko. Kasama ang mga mahal ko sa buhay. Pero, diba, hindi na natin kailangan pang sabihin, eto diwa ng Pasko, magbigayan tayo, magmahalan tayo, magpatawaran tayo. Hindi po. Dahil hindi ko po yun ina-apply sa sarili ko eh. Tapos ikaw, naturingan kang vice-presidente, ang kapal ng mukha mo na magsasabi ng diwa ng Pasko, pero ikaw pala mismo, babaliin mo yung diwa ng Pasko. Ano pa nga ba? Ano ba naman kung baliin mo ang diwa ng Kapaskuhan? Yung diwa nga ng pagiging makabayan at tapat sa kaban ng bayan, hindi mo kayang pangatawanan. Sa inyo na yan. Kung magpapatawad kayo, ay iba-iba naman ang tao eh. Diba? Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay at galit. Alam niyo, walang laman. Diba? Tama ba yung magsalita ka ng ganon sa harapan ng mga taong bayan na kasama ang kanilang mga supling, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga pamangkin, ang kanilang mga apo, magsasalita ka ng ganyan? Paano kung mag-away-away yung mga pamilya niyan? Tapos gamitin nung mga kabataan yung sinabi mo. Matulad sa akin.
Matulad sa akin kasi gano'n ako, eh. Bata pa ako hindi na ako nagpapatawad, eh. Matigas puso ko, eh. Paano kung matulad sa akin, 'di ba? Eh, di magiging walang ya yung mga bata na yun. Baka mamaya makakaaway nila nanay nila, ang lola nila, tatay nila, tita nila, tapos hindi na sila magpapatawad. Napakapangit, 'di ba? You better shut your mouth kung wala ka namang sasabihin na matino. English yun, English yun, shut your mouth. 'Di ba? Diyos ko, ano ba namang klase 'tong taon 'to? Naturingan kang bisepresidente, magsasalita ka sa harapan ng mga kabataan, ganyan ang pinagsasabi mo. Sino ba gumawa ng speech mo? Sino ba nagturo sa'yo niyan? Walang kwenta. Muli rin nagpaalala si Duterte na maging mapanuring botante sa darating na 2025 midterm elections. Dito. Dito sa part na 'to, sasang-ayunan ko si VP Sara. Maging mapanuri tayo sa darating na eleksyon 2025. Maging matalino tayo, maging mapagmatyag sa ginagawa ng mga kumakandidato, sa mga issue na kinasasangkutan nila, maging mautak tayo. Kaya wag nating iboboto ang mga kakampi ni Sara. Wag nating iboboto. Kasi kapag binoto natin ang mga kakampi ni Sara, naku po, para tayong niluluto sa sarili nating mantika. Bakit? Gagamitin lang ni Digong yan para protektahan siya. Gagamitin lang ni Digong ang mga mananalong kakampi niyan sa kabulastugan, sa pagprotekta sa kanya, sa hindi pagsuko sa ICC, sa hindi pagkakaso sa pagbabayad sa mga krimen na nagawa niya noong panahon ng EJK. Kaya tama si BP Sara. Maging mapanuri tayo. Huwag nating iboto yung mga kaalyado niya. Yung paniningin natin bilang botante sa pangako ng mga politiko. Huwag po tayong maniwala kaagad. Tama yun. Huwag po tayong maniwala kaagad. Katulad nun, sabi ni Digong, tatapusin niya ang krimen sa buong Pilipinas sa loob ng 6 na buwan. Magje-jet ski daw siya doon po sa West Philippine Sea at ipagtatanggol niya ang mga isla natin diyan. Pabababain daw niya ang kilo ng bigas sa 14 pesos. Sinabi niya yan sa kanyang ikatlong SONA. Tatapusin daw niya ang traffic sa EDSA. Iba na presidente, traffic pa rin sa EDSA. Iba na presidente, traffic pa rin po eh. Ano sabi niya? Tatapusin niya ang kontraktualisasyon. Paano niya matatapos ang kontraktualisasyon kung ang mga sumuporta sa kanyang negosyante noong 2016 election ay napakaraming tauhan na mga kontraktual. At kapag ito ay kanyang mga ginawang regular, dadami ang benefits nito, lalaki ang sahod, at baka lalo pang lumaki ang expenses ng kanilang mga negosyo. Kaya po, talagang hindi po matutupad yan. Alam ko, pati ang pati itong nepotismo, o itong pagiging magkamag-anak o kamag-anak, kamag-anak, tawag diyan? Kamag-anak o company,
yung nagpapalitan na lang, ama, anak, apo, pamangkin, palitan na lang as mayor. Katulad nung ginagawa nila sa Davao City, hindi nila kayang tapusin yan. Kasi nga sila mismo, 'di ba, ay kamag-anak incorporated sa Davao. Napakaraming pinangako ni Digong na hindi po natupad. Kaya tama si BP Sara. Huwag tayong maniwala kaagad kapag nangangako ang mga kaalyado ni Sara dahil sigurado budol lang aabutin. Dapat po tingnan natin yung nangangampanya, yung kandidato. Noon bang nakaraang eleksyon, meron siyang mga pangako na ibigay ba niya? Para sa No, 'di ba? Nung bang mga nakaraang eleksyon, may nangako ba siya na ibigay ba niya? Ano sabi ni Digong nung tinanong siya, President, kailan po ba kayo pupuntang West Philippine Sea at magje-jet ski? Ah, alam niyo sabi, niwala kayo dun? Joke lang daw yun, pagandahan lang daw ng sagot dahil daw eleksyon. Samantalang yung nagtanong sa kanya na mangingisda doon sa Sambales, umaasa na gagawin talaga yan ni Digong. So, ganun po katindi si Digong, mambudol ng taong bayan. Kaya tama po yung sinasabi ng kanyang anak. Yung mga kaalyado ni Digong, ni Sara, ni Kibulok, lalo na si Kibulok, wag na wag po ninyong iboboto. Wag. Para kayong kumuha ng bato na ipupukpok sa mga ulo nyo. Pag yan ang nanalo, magiging Robin Padilla yan na tutok-mul-tok-mul sa Senado. Yang si Ipe Salvador, si Willie Revillame, yung dalawang re-election ni si Bongo at si Bato, naku po, sus Mario. Nga tayo dyan. Nga po tayo dyan. Kaya po yan ang pinakamaganda na magagawa natin bilang mga Pilipino. Sundin natin si BP Sara. Maging mapanuri tayo sa mga botante, sa mga kumakandidato. Maging mapanuri tayo sa mga kumakandidato. Tignan natin kung sino ang kanilang mga kaalyado. Kapag kaalyado po ay demonyo, alam nyo na, wag nyo nang iboto. Tama si Sara Duterte nung galing ng payo niya. Ay apply natin sa kanya. Diba? I-apply natin sa grupo nila. Kaya lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking grupo ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Shout out sa mga ate at mga nanay natin dyan sa Hong Kong. Hello po, shout out po sa inyo. Di ko na kayo isa-isahin. Napakarami ninyo. Salamat po sa inyong suporta. At dyan sa Macau, mga taga Macau na, ayan, sila ate din. Shout out po sa inyo. Ingat po kayo. Ay, ate, ng Macau, pagaling po kayo ha. Get well soon. Ayan. Salamat po sa inyong suporta. At sana ay bumalik na. Mawala na ang sumpa ng ating channel. Kasi may sa unang vlog ko, hindi ko nasabi kung bakit ako nakasalamin. Namumula po yung ito. Ayan, baligtad pala. Ito. Ayan, nakakamot ko kasi may sinisipon ako eh. Ayan, nangangati yung yung mata ko sa dulot ng sipon. Ayan. So, yun lamang po. Ingat po kayo. Bye-bye. Mama chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God bless. Salamat po. Thank you. Bye-bye po.